Ano? Kailangan ko pa ba makipag-agawan sa yaman na yan? Kung sa una pa lang, akin na ang lahat? Galit na galit si Rosie habang nakatingin sa mga magulang niya. Hindi niya akalain na darating ang pagkakataon na magkakaroon siya ng kaagaw sa yaman ng kanyang lolo admiral na ngayon nakatitig sa kanya. Wala siyang pakialam kung maging bastos siya, pero talagang galit na galit siya. Huminahon ka, Rosie. Pinag-uusapan pa nga natin, hindi ba? Saad ni Rosalinda, ang kanyang ina. Umupo ka. Akala ko po ba ako ang tagapagmana? Paano may stepbrother ako? At ngayon nandito na sila sa Pilipinas. Tinignan niya ang kanyang ama na natili siyang nakatayo at galit. You cheated? Rosie! Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda. Answer me, Dad. You cheated? Malamig niyang tanong. Bumuntong hininga si Alejandro. Anak, kumalma ka. Pinag-uusapan namin ang yaman mo at ang kayamanan ng kapatid mo. Ngayong nandito na si Angelo, kailangan niyong magkasundo sa lahat ng ito dahil pareho ko kayong anak. Hindi siya makapaniwala at mas lalong hindi niya inasahan na pumayag ang kanyang ina. Matagal na ba ito? Bakit ngayon niya lang nalaman? Tinignan niya ang kanyang pinakamamahal na lolo admiral na tumangulang sa kanya. Nakagat niya ang labi at dahan-dahang umupo. Nanghihina. Pareho kayong mahalaga sa akin, Rosie. Pareho ko kayong mahal. Kaya nga pinag-uusapan natin ang bagay na ito. Saad ni Alejandro. Should I get married so I can get my shares? Iritadong tanong niya. Rosie, oh my God, you're still my baby? Ani Rosalinda. Tumayo siya at napailing. I get it. Aalis na ako. Pinunasan niya ang labi at agad nagpaalam sa kanyang lolo. I'm sorry, Lo. Natatawa siya habang nagmamaneho, patungo sa kanyang bahay na binigay ng kanyang lolo. Bumungad sa kanyang sekretarya niyang, si Divina, na yumukod at tinignan siya. Madam, you look stressed. Puna ni Divina. Stressed talaga ako. Hindi pwedeng mapunta kay Angelo ang lahat ng para sa akin. Lalo na't ayoko may kahati. I'm an only child. Wala akong pakialam kung sino man siya. Basta ang akin ay akin. Anong gagawin natin, ma'am? Nanliit ang mata niya. Matagal nang nasa isip ko ang bagay na to, Divina. Desperada na akong tawagin. Pero ito ang huling alas ko. Napakurap ang kanyang secretary. You get married? Yes. Maghanda ka. May gagawin tayo at pupuntahan. Sakay ng kotse, pumunta sila ng palengke, kung saan may nakita siyang mga lalaking matipuno at trabahador ng kanilang malaking lupain. Suot niya ang kanyang maduming damit, gulo-gulo rin ang buhok. Ngumisi siya at natawa na lang si Divina habang pinaparada sa gilid ang kotse. Dito ka lang, ako nang bahala. Hindi ako nag-artista para lang sa wala. Ngumiti si Divina at napatango. Babantayan kita dito, madam. Ihanda mo ang mga bodyguards ayon sa gusto kong gawin nila. Utos niya bago bumaba ng kotse. Kung gusto niya talagang makuha ang isang bagay, kailangan niyang maging desperada at makagawa ng plano. Wala siyang pakialam kung marumi siya sa itsura niya o kaya naman gusgusin ang damit niya. Basta ang mahalaga, magawa niya ang kanyang plano. Naglakad-lakad siya habang hawak ang nakuha niyang tungkod galing pa sa kanyang lolo admiral. Nagpanggap siyang bulag at kung sino man ang magliligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan, yun ang pakakasalan niya. Pulubi ba yan? Mukhang di naman. Sabi ng isang lalaki. Mukhang maganda. Sabi naman ng isa. Tumango ang isang mataba na lalaki. Oo nga, tara nga. At baka makaisa pa tayo. Bulag naman eh. Napangiwi siya. Ngunit hindi niya yun pinansin. At naglakad na lang na parang wala sa direksyon. Lumapit sa kanya ang tatlong lalaki. At hindi niya inaasahan na hahawakan siya ng mga ito. Dahil wala ito sa plano niya. Ganda mo naman, miss.
Pinagmasdan siya ng tingin ng isa. Konting ligo lang, okay na to. Doon sa may bayan, may poso doon. Tara. Nakangising sabi ng isa. Saan niyo ako dadalhin? Napamura siya sa kanyang isipan dahil hindi ito ang plano niya at ang mga bodyguards niya wala pa. Pitiwan niyo ako. Aba, ang tapang ah. Tumawa ang matabang lalaki. Bilis, habang wala pang tao. Matagal-tagal na rin ako walang pinagkakaabalahan. At nagtawanan silang tatlo. Ngunit bago pa man siya mahigit na mga ito, bumagsak ang isa. Nagulat siya at napatingin sa isang lalaking matangkad. Katamtaman ng kulay. Hindi maputi, hindi rin maitim. At nagtatagis ang panga nito. Huwag kang mangialam. Sigaw ng isang lalaki. Babayan. Sabi ni Leon, nakagagaling lang sa trabaho sa pagkakarga ng kahoy. Ano ngayon? Sigaw pa ng isa at tumayo para sumugod. Samantalang, nakanganga pa rin siya. Dahil sa gwapong lalaki nasa harapan niya. Malakas na suntok ang ibinigay nito sa isa pa. At tigi-isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Leon, kaya napaubo na ng dugo ang mga lalaki. Napaatras siya at napalunok dahil sinulyapan siya ng binata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Leon. Tinignan niya ang binata at napakurap. Salamat. Umangat ang sulok ng labi nito at inalalayan siya. Delikado dito, kaya dapat hindi mo pinipili ang lugar na to. Hindi niya yun maintindihan dahil ang atensyon niya ay nasa kamay nitong nasa siko niya habang naglalakad sila. Literal na nakaramdam siya ng kuryente at mabilis ang kalabog ng kanyang puso. Madam! Tumakbo si Divina papunta sa kanya. Pinanlakihan niya ng mata ang sekretarya, kaya huminahon nito at napatingin sa binata na katabi niya. Naglakad siya at agad pumasok sa biglang pumaradang kotse. Nilingon siya ni Leon na ngayon ay nakatingin sa bintana ng sasakyan. Madam, ayos ka lang? Tanong ni Divina. Napakurap siya at natawa. Nahanap ko na yung mapapangasawa ko, Divina. Madam, hindi mo man lang ba alalahanin yung nangyari sa'yo kanina lang? Munti ka na mapahamak ka. Gusto kong kunin mo siya bukas. Sabihin mo sa mga bodyguards. Putol niya sa iba pa sanang sasabihin ito. Ho? Gulat na tanong ni Divina. Umirap siya at sumandal sa upuan. Gusto kong kunin mo ang asawa ko at dalhin siya sa akin bukas. Suot ang isang pulang bodycon dress. Nakaupo niyang pinagmasdan ng mga bodyguards niya, habang hawak na mga ito si Leon na nakatali at naka-blindfold. Uminom siya ng red wine habang pinapanood niya ang pag-upo ng binata at pagtanggal ni Divina ng blindfold nito. Hi! Nakangiting bati niya. Nagtagis ang panga ni Leon, ngunit bakas ang aliw at pagkamangha sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Tanong nito. Bakit? Kaya mo ba ibigay ko sakaling sabihin ko? Sabihin mo kung anong gusto mo. Sabi ni Leon at napailing na parabang disappointed dito sa ginawa niya. Nangunot ang noo niya at napatingin sa binata na komportableng nakaupo sa sofa na nasa tapat niya. Tinignan niya ang kabuuan nito. Nakasuot ito ng faded maong pants, isang gray v-neck t-shirt at isang black boots. Kung tutuusin, dapat mayaman ang kukunin niyang mapapangasawa. Ngunit dahil sa pagiging desperada niya, wala na siyang pakialam kung sino pa ang mapapangasawa niya. Pakasalan mo ko. Mariin niyang sabi. Nagtaas lang ito ng kilay at bored siyang tinignan. Nakaramdam siya ng inis sa hindi malamang dahilan. Binaba niya ang baso ng wine glass at pinag-cross sa mga hita niya. Nakita niya ang pagsulyap nito sa hita niya bago bumaling sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Kailangan ko ang kasal na ito. Desperada ka. Nang uuyam na tanong nito. Natigilan siya doon. Hindi niya inaasahan na maririnig yon sa bibig ng lalaki. At nang tinignan niya ito, umayos ito ng upo at ipinatong ang mga siko sa dalawang tuhod nito habang nakatingin sa kanya.
Yes, I am desperate. Desperada ako makuha ang yaman na para lang naman sana sa akin. At ano magiging benepisyo ng kasal na ito para sa akin? Naghahamon ang boses nito. Marami. Alam kong kilala mo yung pamilya ko. At nabalitaan kong negosyante ka. At nag-aangkat ka ng mga prutas at gulay. Kaya kong palaguin yun. Kaya ko rin bigyan ng maayos na buhay ang isang tulad mo. At bibigyan kita ng limpak-limpak na pera. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sagot nito. Anong kailangan mo kung ganon? Ngumisi si Leon at pinakatitigan siya. Gusto ko na anak. May bibigay mo ba? Nanlaki ang mga mata niya at di makapaniwalang napatingin sa mata ng lalaki. Napakurap-kurap siya at hindi makapagsalita. Sumandal si Leon sa sofa at bahagyang nakaparte ang mga hita nito habang nakatingin sa kanya. Ayoko magkaroon ng anak. Natataranta niyang sabi. Then, dito nagtatapos ang usapan. Hindi ko tatanggapin ang alok mo at hindi mo rin tatanggapin ang alok ko. Akala ko ba, desperada ka? Parang di naman. Nakangising sabi ni Leon. Wala ka na bang ibang hiling? Ayoko ng anak. Hindi pwedeng masira ang plano niya at hindi pwedeng makuha ni Angelo ang para sa kanya. Nagtatagis ang panga niya at pinakatitigan ng binata. Kahit pa bumibilis ang tibok ng puso niya, hindi niya pa rin ipinahalatang apektado siya. Ikaw ang may kailangan kaya dapat lang na masigit pa sa gusto ko yung kapalit. Alis na ako. At tumayo na si Leon. Fine! A baby then! Sigaw niya sa inis. Ngumisi si Leon at nilingon siya. Ano sabi mo? Okay na, magpapabuntis na ako sa'yo. Kapalit ng kasal na hinihingi ko. Mariing sabi niya. Ngumisi lalo ang binata na parang tuwang-tuwa sa kanya. Okay, tatanggapin ko ang kasal. Kapalit ng isang anak mula sa'yo. Is this a joke? Galit niyang tanong. Sumeryoso ang mukha ni Leon at namulsa. Hindi ako nagbibiro, Rosie. Gusto ko ng anak sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na araw ay ang pagdating ni Angelo sa mansyon nila. Huminga siya ng malalim at kalmadong umiinom ng wine habang pinapanood ang kanyang ina na iniirapan ng ina ni Angelo. Ang ina naman ni Angelo ay ngumiti lang pagkatapos ay umiwas ng tingin. You look calm. Puna ni Rosalinda sa kanya. I always look calm, Mommy. Masaya lang ako. Ngumiti siya. Nagtaas ng kilay ang kanyang ina. Ayoko malaman na ikakasal ka, iha. Tumawa siya. I want my shares, my money, and my wealth. Pinanood niya si Angelo. Nakausapin ang mga tiyuhin at tiyahin niya habang silang mag-inay nakataas ang kilay. Nang tawagin siya ng kanyang lolo admiral, marahan siyang naglakad papunta sa mga ito. Nahagip niya ang tingin ni Angelo at ang pag-ismid nito sa kanya. Ngunit kalmado niya lang itong tinapunan ng tingin. Angelo, this is Rosie. Siya ang unang anak na babae at apo ng pamilya. Puro kasi lalaki ang mga pinsan niya. Nag-iisa lang siyang babae. Tumango si Angelo at naglahad ng kamay. Naipakilala na po siya sa akin ni Daddy. Hindi ako makapaniwala na may kapatid ako sa side ni Daddy. Of course. Daddy is a married man to my mom. I'm the legal? Rosie. Saway ni Admiral. Sana magkasundo kayong dalawa. Siya nag-asikaso ng business ng pamilya. Mukhang kailangan niya ng katuwang sa mga ito kaya sana magtulungan kayo. Ngumisi si Angelo. Masaya po ako makatulong, Lolo. Gagawin ko po ang kaya ko para sa kumpanya. Nagtagis ang panga niya. Dahil maging ang kumpanyang iniingatan niya, papasukin pa ng bastardong ito. Ngumiti siya kahit pa sa loob-loob niya nag-uumapaw na ang galit na nararamdaman niya. Umupo siya sa tapat ni Angelo habang abala ang mga matatanda na mag-usap. Nagkakilala na ba kayo? Tanong ni Alejandro. Yes, Dad. Sagot naman ni Rosie. Yes, Dad. Nakilala ko na po si Rosie. She's really intimidating. Nakakatakot kausapin. Matapang ang anak ko sa lahat ng aspeto, iho. Siya ang unang babaeng anak at apo ng pamilya. Formal na sabi ni Rosalinda. Bumuntong hininga si Alejandro. Sana'y magkasundo kayo.
lalo na't nasa isang bubong kayong dalawa. Saan po kami mananatili ni Mama? Dito sa mansyon, iho. Nakangiting sabi ni Alejandro kay Angelo. Mas lalong nagtagis ang panga niya sa galit. Humigpit ang hawak niya sa kutsara at napatingin sa kanyang ama. Anong karapatan ng mga ito na tumira sa mansyon? Tinignan niya ang kanyang lolo na nag-aabang sa kanyang tingin. Napailing siya at agad kinalma ang sarili. Dahil hindi rin naman magtatagal, mapupunta sa kanyang mansyon. Ngumisi siya at uminom na lang ng wine. Mukhang nag-iisa ka, iha? Hanggang ngayon pa rin ay wala ka pa ring asawa. I heard that you have a stepbrother. Ibig bang sabihin dalawa na kayong tagapagmana? Gusto niyang simangutan ang matandang babae na malapit sa kanyang pamilya. Ayaw niyang maging bastos kaya ngumiti na lang siya. Hindi niya alam kung ba't ang tagal ni Leon. May usapan silang dalawa ngayong gabi. Rosie, what are you doing here? Akala ko ba may papakilala ka? Tanong ng kanyang ina. Parating na po siya, Mommy. Siguraduhin mong hindi mo gugulatin ang lolo mo. Espesyal ang event na ito para sa kanya. Anniversary ng kumpanya. Babala ni Rosalinda. Napangiti siya at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala at hindi ko siya gugulatin. Muli siyang uminom ng wine at pinagbasta ng mga tao na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at tumango sa mga bumabati. Ang iba naman, labis kong makatingin, habang ang iba naman ay pinag-uusapan siya bilang tagapagmana ng pamilya. Huminto siya sa paglalakad nang makasalubong niya ang ina ni Angelo. Nang ngumiti sa kanya, ngunit alam niyang peke yon. Iha, ang ganda mo ngayong gabi. Lagi naman ho ako maganda. Kamusta naman ang buhay mayaman? Does it feel good? Iha, alam kong mainit ang dugo mo sa aming dalawa ni Angelo. Wala kaming masamang intensyon sa iyo at sa pamilya mo. Talagang nandito lang kami dahil nasa tamang edad na ang anak ko. At oras na rin para kunin niya ang para sa kanya na ipinangako ni Alejandro. Napangiwi siya. Una sa lahat, walang kailangang kunin si Angelo sa pamilya. Pangalawa, hindi kayo nababagay sa mansyon at sa mga magagarang damit na pinagbili pa ng pamilya namin para sa inyo. Pangatlo, mananatili kayong sampid sa pamilya. Napawi ang ngiti nito at napalitan ng galit. Hindi ko akalain na matalas ang tabas ng dila mo, Rosie. Sobrang desperada mo na ba? Bakit? Akala mo ba ikaw lang makikinabang sa lahat ng meron ka? Tinignan siya nito at natawa. Balita ko naghahanap ka ng asawa. Wala ba nagkagusto sa'yo kasi desperada ka? Kung sa bagay, wala talaga magkakagusto sa'yo dahil maldita ka at mataas ang tingin mo sa sarili mo. Natigilan siya at mariin ang tingin ay ginawad sa babae. Ngunit agad ding natigilan nang may mainit na palad na humawak sa bewang niya. Isang labi ang humalik sa kanyang pisngi, kaya pasimple siyang napasinghap at bumilis ang tibok ng kanyang puso. I'm sorry I'm late. Bulong ni Leon na tinaplos ang bewang niya. Babe, ngumiti siya at hinarap ang lalaki. Hindi mo naman sinabi na papunta ka na pala. Tumawa si Leon at tinawakan ng bandang tiyan. Hindi ko pwede pagpaliban ng araw na to. Tinignan niya ang ina ni Angelo na natigilan sa isang tabi at nakaawang na ngayon ang labi. Sorry, my name is Leon, her husband. Asawa mo siya? Tanong ng matandang ginang. Are you surprised? Yes, asawa ko siya. Now excuse us. Lahat ng tao nakatingin sa kanilang dalawa habang naglalakad sila patungong mesa ng kanyang pamilya. Napatingin ang kanyang ina kay Leon. Nabaling din ang tingin ng kanyang lolo sa kanya habang nakataas ang kilay nito. This is Leon, my special someone. Good evening. Happy anniversary to your company, sir. Tumayo ang kanyang lolo at natawa. Bago nito tinapik ang balikat ni Leon. Thank you. Hindi ko alam na may espesyal na tao na pala sa buhay ng apo ko. Napakurap siya at napatitig sa kanyang lolo na komportableng nakatingin kay Leon.
Hindi niya malaman kung friendly lang ba ito o talagang matagal na silang magkakilala. Lumipat naman ang tingin niya kay Leon na nakapormal na kasuotan at maaamoy mong mayaman ang aura at forma. Hindi rin nakatakas sa paninitig ng mga kababaihan sa tabi niya. Dahilan para mapairap siya at lumagok na lang ng alak mula sa baso ng kanyang wine. Seriously? Hindi ko kailangan ng sobrang clingy na tao. Saway niya kay Leon. Hiningi mo ito kaya ginagawa ko. Eh di thank you. Sarkastikong sabi niya, habang sumasayaw silang dalawa. Hindi naman siguro nila nahalata na hindi natin gusto ang isa't isa. Nilapit ni Leon ang bibig sa gilid ng ulo niya. Mukha naman tayong in love sa isa't isa. Dahil doon, nanindig ang balahibo niya at napalunok. Hindi niya alam kung bakit naiilang siya at hindi siya komportable dahil ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Huminga siya ng malalim at nanginginig ang kamay na napahawak sa kanyang dibdib. Shut up and just do your work. Ngumisi ang binata. Gusto mo bang halikan kita dito? Nanonood sila sa atin. Napalunok siya at humiwalay sa lalaki. Sure. Umangat ang sulok ng labi nito at hinawakan ang pisngi niya. Napapikit siya ng halikan nito ang gilid ng kanyang labi. Pakiramdam niya na mula ang kanyang pisngi. Ngunit formal pa rin siyang tumingin sa mga mata nito. Nakita niya ang kislap ng kung anong emosyon doon, pero agad din niyong nawala. I want a son, Rosie. Sabi ni Leon, maghintay ka. Singhal niya sa lalaki, kaya ngumisi ito. Namumula ka. Kinikilig ka ba? Umirap siya at agad lumayo dito. Tinignan niya ang kanyang pamilya na nakamasid sa kanila. Hindi niya mailarawan ang nararamdaman at pakiramdam niya na babaliw na siya. Napainom siya ng wine habang nakikinig sa pinag-uusapan ng kanyang pamilya na ngayon ay kasama si Leon. Hindi siya pwedeng mahulog dahil mahirap ang lalaki. Isang malaking kahihiyan yon para sa kanya at sa pamilya niya. Mag-ingat kayong dalawa, sabi ni Admiral at tinapik ang balikat ni Leon. Ang apo ko, nag-iisa lang yan. Yes, sir. Nakangiting sagot ni Leon. Mag-usap tayong dalawa. Nakakagulat na may asawa na ang apo ko. Tumawa si Admiral at napailing. Bukas. Sa mansyon. Tinignan niya ang kanyang inang nakamasid sa kanya. Alam niya ang tumatakbo sa isipan nito. Kaya napalunok siya upang kalmahin ang sarili. Tinignan niya si Angelo na malamig ang tingin sa kanya. Kaya mayabang siyang umisi. Hindi nito pwedeng agawin ang para sa kanya. At hindi niya matatanggap ang lalaking ito sa buhay nila. Take care. Mag-uusap tayo. Thanks, Dad. Mauna na kami. Sumakay siya sa kotse at bumuntong hininga. So much for this day. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang pagkakaroon niya ng asawa, nagkaroon ng mahabang meeting para doon. Sinabi niya ang totoo, pero hindi ang parte ng pagiging desperada niya sa pag-angkin ng kayamanan. Bumenta naman sa kanyang mga magulang ang pag-arte. Kaya naman, sa sumunod na araw, tinantanan na siya ng mga ito. You really married for wealth. Puna ni Angelo. Kaduda-duda ba yung pagpapakasal ko? Nagtaas siya ng kilay. Natawa si Angelo at namulsa. Alam ko hindi mo ako tanggap bilang kapatid mo. At hindi mo rin tanggap ang mama ko sa pamilya mo. Alam ko rin ang kagustuhan mong suluhin ang yaman ng pamilya mo dahil nag-iisa ka lang na babae. Pero hindi mo ba naisip na pwede nating paghatian ng mga yon? Dahil sa mata ng lahat, anak pa rin ako ni Daddy. Siya ngayon ang tumawa. Bastardo ka, Angelo. Kaya paano kita matatanggap sa pamilyang to? Matagal nang nakalagay sa papel na ako ang hahawak ng lahat ng negosyo at maging sa pera ng buong pamilya. Kaya ba't ko hahayaan na ang isang anak sa labas ang mamahala sa kalahati nito? Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, Rosie. Napailing si Angelo, ngunit nagtatagis ang panga nito sa galit. Hindi pa rin magbabago na magkapatid tayong dalawa. Na iisa lang ang dugong nananalaytay sa ating dalawa. Kaya sige,
Magpakasal ka sa taong di mo kilala at huwag kang iiyak kapag niloko ka. Ngumiti siya at di nagpatalo. At kapag tama ang kutob ko sa inyong dalawa ng bastarda mong ina, ako mismo ang kakaladkad sa inyong dalawa paalis sa bahay na ito. Sa sumunod na oras, nagpunta siya sa trabaho ni Leon. Maalikabok at maruming lugar ang bumungad sa kanya nang makababa siya ng kotse. Nangunot ang noo niya at nakita agad si Leon na nagbubuhat ng mga sako habang nakikipagtawanan sa mga trabahador. Uy, asawa mo, Leon. Puna ng isang lalaki. Napalingon siya. Rosie. Napakurap siya dahil lahat ng tao'y nakatingin sa kanya. Lumunok siya at naglakad patungo sa lalaki na ngayon ay nagbibihis ng malinis na t-shirt. Sa isa niyang kamay, isang paper bag na naglalaman ng pagkain. At habang pinagmamasdan niya si Leon, naisip niya kung gaano talaga ito kahirap. Bumuntong hininga siya. Hindi ako magtatagal. Inabot niya ang paper bag. Pagkain mo. Nagabala ka pa. Hindi ka nagsabi na pupunta ka dito. Ito ba talaga yung trabaho mo? Hindi ba sa mga laksamana ito? Nag-apply ka bilang construction worker? Putol niya sa sasabihin nito. Oh, matagal na ako nandito. Wala namang masama sa trabaho ko. Wala naman akong sinabi. Depensa niya. Tumawa si Leon at napailing. Ayaw mo ba sa asawa mong construction worker lang? Di bale, dahil sa susunod na linggo. Engineer! Umalingaw-ngaw ang boses ng isang babae mula sa likod nila. Napatingin siya doon at napatitig sa isang morenang babae na nakangiti at may dala ring paper bag. Napaatras siya nang dumaan ito sa tabi niya at dumiretso kay Leon na nananatiling nakatayo at nakatingin sa kanya. Engineer! Andito ka lang pala. Pinapasabi ng kuya. Martha, ba't ka nandito? Siyempre para dalhin ang pagkain mo. Sinabi ko naman kasi sa'yo na hindi mo na kailangan magtrabaho dito. Kapatid ka niya, ikaw naman kasi. Mapilit kang magtrabaho sa mababa mapunta lang sa itaas. Sunod-sunod na sabi ni Martha. Natigilan siya at napatingin kay Leon na umiwas ng tingin. Mas lalo siya nagduda, ngunit imposible naman, di ba? Napalunok siya at tinatak sa isip na mahirap lamang si Leon. Wala itong kakayahan na angatan ng antas ng estado niya. Napatingin sa kanya si Martha at namilog ang mga mata nito, ngunit agad ding tinikom ang bibig. Ikaw pala, Ma'am Rosie. Ako po pala si Martha. Kaibigan po ni Engineer Leon. Martha, asawa ko. Lumapit si Leon sa kanya at hinawakan ang siko niya. Ah, narinig ko nga. Nangunot ang noo niya at napatingin sa babae. Ayaw niya makaramdam ng selos at inis. Pero hindi niya sinasadyang ipakita yon kay Leon na nakahawak ngayon sa kanya. Masuyo at naninimbang ang tingin nito kaya pansin talaga nito ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Friends, ha? Kaibigan ko si Martha Rosie. Nandito lang siya. You know what? Hinablot niya ang paper bag at matalim na tinignan si Leon. Kumain na lang kayo ng sabay, total mukhang sanay na sanay naman kayo sa isa't isa. Tinignan niya si Martha na ngayon umiwas na ng tingin. Nanliit ang mga mata niya at agad naglakad palayo. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan sila dahil naiinis din talaga siya sa hindi malamang dahilan. Rosie, tawag ni Leon. Go to hell! Sigaw niya at hinanap ang susi ng kanyang kotse. Hey! Hinawakan ni Leon ang kamay niya at hinarap siya sa katawan nito. Ano? Babalik na ako sa trabaho, okay? Kakainin ko, bigay mo, akin na. Hindi na, mas masarap ang luto ni Martha. Halatang araw-araw kanyang dinadala ng pagkain. Isa pa, pwede ba? Wag mo na akong habulin. Baby, come. Come here. Akin na yan, gutom na ako. Tumawa si Leon at tinawakan ang siko niya. Napasingap siya sa tinawag nito sa kanya. Kagat ang ibabang labi at nanghihinan na lumapit pa ito sa kanya. Marumi ang kamay mo, Leon. Tabi nga! Sinubukan niyang magmaldita. Kakainin ko yung dala mo. Dinala yan ng asawa ko kaya kakainin ko. Okay, baby? Bakit kanya tinawag na engineer? Akala ko ba construction worker ka lang dito? Nagkamali lang siya. Nagkibit balikat ito at kinuha ang paper bag. Nanliit na mata niya.
dahil narinig niya yun ng maayos at klaro. Hindi siya pwedeng magduda, wala naman siyang ebidensya. Napakurap siya ng halikan nito ang labi niya. Doon, nanlaki ng tuluyan ang kanyang mga mata sa gulat. "Thank you, wife, for the food." Anito at inangat pa ang paper bag. "Kailangan ko na umalis." Aniya, dahil nahihiya na siya. Tumango ito at nakagat ang labi bago buksan ang pinto ng kotse. "Uuwi ako na maaga, Rosie. Ako magluluto ng hapunan nating dalawa." Napatango siya at nagmamadaling pumasok sa loob ng sasakyan. Dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso, napasabunot na lang siya sa sariling buhok at kalaunan napailing na lang. Abala sa negosyo ang kanyang pamilya. Sa mga nagdaang araw at ganon din siya. Sa tuwing uuwi naman siya, okupado naman ang oras niya sa kanyang asawa at nakakatuwang isipin na mas naging malapit silang dalawa. Na nakakalimutan niyang isa lamang niyang plano si Leon at ang kasal nila. Hindi pa man nila napag-uusapan ng anak, wala naman siyang maramdamang pagmamadali sa lalaki. "Ma'am, okay na po yung design sa mga alahas na gusto mo. Ang iba naman po na ipadala na sa mga gagawa. At ang iba naman po, ayon sa gusto mo, papalitan ng disenyo." Saad ni Divina. Mabuti naman. Magmula na makapasok yung si Angelo dito, pati ang kanyang ina, hindi na talaga naging unique ang designs natin. Ako ang namamahala sa mga alahas, at si Tito Raven naman sa sugar mill. Maging malaking lupain sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit sila nagsasayang ng oras dito kung okupado naman ng mga Galvez ang lahat. Hindi rin natin alam ang motibo nila, madam. Pero mas mabuting mag-ingat pa rin tayo sa kanilang dalawa. I already talked to our investigator, and he's already getting the information you need. Hindi niya namalayan ang oras kaya napatingin siya sa orasan at napasinghap na makita ang 10:00 na ng gabi. Nag-ayos siya ng gamit. Sigurado siyang nasa bahay na si Leon. Ngumuso siya at napatitig sa itsura niya at nang makitang maayos ang makeup niya, agad siyang lumabas ng opisina. "Divina, mauna na ako. May dadaanan pa ako." "Ako na pong bahala dito, ma'am. Take care, madam." Ngumiti siya. "Tawagan mo ako kung may progress na." Habang nakasakay siya sa elevator, naisip niya ang kalagayan ng kanyang ina. Alam niyang matapang at independent ang kanyang ina, ngunit alam niya rin ang pagtatampo nito sa kanyang ama. Sa loob na ilang buwan na paninirahan nila Angelo sa kanila, mas lalo lamang lumaki ang tensyon sa kanilang mansyon. "Nandiyan na po ang kotse niyo, ma'am." Sabi ng gwardya. "Salamat, Kuya Rene. Ginabi ako." Tumawa ang gwardya at napatango. "Ingat sa biyahe, Miss Rosie." Tahimik ang biyahe niya. At dahil malalim na ang gabi, madalang na rin ang sasakyan. Habang nagmamaneho, napansin niya ang 2 motorsiklo. Sumusunod ito sa kanya at isang BMW na itim ang nasa unahan niya. Hindi niya yun pinansin noong una, pero mas binilisan niya ang pagmamaneho. Ngunit napasigaw siya nang mabasag ang salamin ng kanyang kotse sa bandang likuran. Binilisan niya pa ang pagmamaneho ng kotse. Bumilis din ang takbo ng BMW at ng motor. Kabado siya at nanginginig na tinawagan ng lolo niya, pero bago pa siya makahingi ng saklolo, may isang itim na SUV na biglang sumulpot at tumabi sa kanya. Napasigaw siya sa isang putok ng baril na tumama sa gulong ng kotse niya, dahilan para hindi makontrol ang takbo nito. "Stop the car!" Sigaw ni Lucian, ang kapatid ni Leon. Nanlaki ang mata niya. "Lucian!" "Ako ang bahala, stop the car!" Nang ihinto niya ang kanyang kotse, may lumabas na mga kalalakihan sa isang SUV na puti, na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Nanginginig ang kamay niya at pinagpapawisan siya ng matindi. Nakita niya ang paglibot ng mga kalalakihan sa kotse niya, bago niya makita si Lucian na may hawak na baril. "Rosie, okay ka lang?" "Nasaan sila? Ba't ako hinahabol?" "Hinahabol na ng mga tao ko yung motorsiklo. Nakatakas ang BMW na kotse." Binuksan nito ang pinto ng kotse niya. Ngunit natigilan siya nang makita ang mukha nito. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya o pinaglalaruan siya ng kanyang mga mata. Kamukha nito si Leon.
Ngunit soft version ito na mukha ng asawa niya. Magkasing tangkad lang din ang mga ito. Ngunit mas malaki at perpekto ang katawan ni Leon. Ang mga mata ni Lucian, pareho sa kanyang asawa. Rosie, ang cellphone mo. Napakurap siya dahil imposible ang iniisip niya. Wala sa sarili niyang sinagot ang tawag. At narinig ang nag-aalala at takot na boses ni Leon. Are you okay? Nasaan ka? Nasaktan ka ba? Leon? Nakita niyang natigilan si Lucian bago ito bumuntong hininga. Nasaktan ka ba? Hindi. Dumating si Lucian, I'm safe. Natahimik ang kabilang linya bago ito namatay. Nanghihina pa rin siya. Mabuti na lang at kasama niya si Lucian. Wala na siyang maitanong dahil lumilipad ang isip niya sa asawa na nasa bahay at sa driver niya ngayon. Mabuti na lang at nakita kita. Ang mga SUV saan sila galing? Lagi ko silang kasama, Rosie. Isa ko laksamana. Kilala mo ang pamilya ko. Lagi kong kasama mga bodyguards ko. At sakto nakita kita. At nakita ko rin ang nangyari. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Napatango siya at napalunok. You're not... Leon, I'm sorry. Nakikita ko kasi siya sa'yo. Tumawa lamang si Lucian at hininto na ang kotse. Dahatid ko na lang ang kotse mo. I will investigate your case. Thank you. Ngumiti siya dito ng tipid. Naglakad siya papasok sa kanyang bahay at nakita niya si Leon na agad siyang niyakap. Humiwalay agad ito sa kanya at wala sa sarili siyang napatitig sa mukha nito. Hindi naman siguro tama ang iniisip niya. Napaka-imposible dahil kilala ang mga laksamana at si Leon ay isang trabahador lang. Okay lang ako. Nag-alala ka? Of course. Nakarating sa akin na nangyari. Tinawagan ko rin ang lolo mo. Gusto ko sumugod kaso nga lang sinabihan ako dito lang ako. Napatango siya at huminga ng malalim. Bukas malalaman ko rin kung sino ang mga yon. Tinignan niya ang asawa. Hinatid ako ni Lucian. Tinignan niya ang reaksyon nito at napanguso siya para itago ang ngisi. Isang laksamana, kamukha mo. Nagtagis ang panga nito at umiwas ng tingin. Magpahinga ka na. Ililigpit ko lang ang mga kalat. Ngumisi siya at napailing bago ito iniwan sa living room. Nahuli niya si Leon. Unregistered ang plate number ng dalawang motorsiklo at hanggang ngayon hindi pa rin mahanap ang BMW na sasakyan. Maging ang CCTV sa buong lugar. Wala pa rin hanggang sa makaalis sila pero sinusubukan kong humanap ng paraan para dito. Napalunok siya nang makitang seryoso ang kanyang ama at ang kanyang lolo na nakatitig sa mga larawan sa lamesa. Hindi niya akalain na pupunta ang mga tiyuhin niya nang marinig ang balitang nangyari sa kanya. Tinignan niya si Leon na tahimik sa kanyang tabi at malalim ang iniisip. Kinanti nila ang apo ko kaya hindi ako papayag na hindi ko malaman kung sino sila. Sabi ni Admiral. Siguraduhin niyong maayos ang seguridad ng aking anak, Topper. Ani Alejandro sa kapatid na sundalo. Nag-iisang babae lang si Rosie. Ako nang bahala, kuya. Sagot ni Topper. Ipagpatuloy ang investigasyon. Tinignan ng kanyang lolo si Leon. Iho, mag-usap tayo sa library pagkatapos nito. Yes, sir. Habang seryoso silang nag-uusap, biglang sumulpot ang masayang ina ni Angelo na may dala pang pagkain. Nagtagis ang kanyang panga at napatingin sa mag-ina na parang walang nangyaring gulo 2 araw matapos ang aksidente. Ang seryoso niyo naman, para kayo namatayan. Tumawa ang ina ni Angelo. Nagdala ako ng pagkain. Are you insensitive? Tumaas ang boses ni Rosalinda. Seryoso ang nangyari sa anak ko. Tas darating ka dito na para bang maliit lang na aksidente ang nangyari? Rosie, almost shot. And here you are, laughing like it's nothing? Gusto ko lang naman pagaanin ang aura ng bahay na ito. Isa pa, baka naman may kaaway ang anak mo kaya siya naging target ng mga ito. Ngumiwi ang babae at tinignan siya. Maldita ang anak mo at hindi malabong. Kung sa bagay, bastarda katang anak mo.
Kaya wala kang katiting na alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Ani Rosalinda pagkatapos ay tumawa. Mommy? Mahinahon niyang tawag sa ina. Umirap si Rosalinda. Kausapin mo yang magaling mong kabit, Alejandro. Mas naging mahigpit nga ang kanyang seguridad sa mga nakalipas na araw. Nasa tabi niya si Leon habang nakamasid sila sa dagat. Katatapos lang ng kanyang meeting at dumiretso agad siya sa labas upang pagmasdan ang payapang karagatan. Sigurado ako may kinalaman si Angelo dito. Aniya, paano ka nakakasiguro, Rosie? Nakita ko ang BMW na kotse niya ilang araw bago ang aksidente. Yun ang madalas na ginagamit niya tuwing aalis siya at pagkatapos ng aksidente bigla na lang, iba yung kotseng ginagamit niya sa araw-araw. Nabanggit mo na ba ito sa lolo mo? Umiling siya dahil lang totoo. Gusto niya munang kumuha ng sapat na ebidensya laban sa mga ito. Gusto niyang patunayan sa kanyang ama na hindi karapat-dapat si Angelo at ang ina nito upang maging parte ng pamilya nila. Masyado na siyang maraming iniisip at habang tumatagal, mas nanaisin niyang mag-focus sa trabaho at kunin ng buo ang mana niya. I want more evidence, Leon. Ikaw may gusto ka bang sabihin sa akin? Nagtaas ng kilay ang lalaki. Ano naman ang sasabihin ko sa'yo, Rosie? Akala mo ba hindi ko mahahalata? Na isa kang laksamana? Nakita niyang natigilan ng asawa niya at napatitig. Ngumiti siya, lalo, at agad tumayo para hubarin ang suot na dress. Tanging naroon lang ay ang maroon na swimsuit na suot-suot niya bago siya naglakad patungo sa dagat. Tinawag pa siya nito pero tumawa lang siya at hindi ito pinansin. Nagulat na lang siya nang may isang palad ang humaplos sa kanyang hita. At nang tignan niya yon, nakita niya ang basang-basa na si Leon. Naglapit ang kanilang katawan at nakaramdam siya ng pag-iinit kaya umiwas siya ng tingin dito at bahagyang pinaglaruan ng tubig. Oo, laksama na ako. At kailangan mong magpanggap. Humaplos ang daliri nito sa kanyang tiyan. Nagkatinginan silang dalawa bago niya maramdaman ang paghalik nito sa labi niya. Agad siyang nanghina at hindi niya inaasahan na tutugunin niya ng buong puso ang halik nito. Kumapit pa siya sa leeg nito at mas lalo pang idinikit ni Leon ang katawan nito sa kanya. Marami akong dahilan para itago ang tunay kong pagkatao. Maniwala ka man sa hindi. Napakarami kong nagawang kasalanan sa iyo. Ha? Ano? Namungay ang mga mata niya habang nakahawak pa rin dito. Ngumisi si Leon. Gusto ko ibigay mo ang sarili mo sa akin, Rosie. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila nawala na siya sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga mata nito. Kahit anong saway niya sa kanyang katawan, parang may sarili itong pag-iisip na sumusunod sa lahat ng kagustuhan ni Leon. Para siyang nakakulong sa mahika ng asawa niya. At sa pagkakataong yon, ayaw niya nang magising pa. Matagal ko nang gustong hawakan ka. Napadaing siya at napatingin sa mga tao sa paligid. Nakakatawa na hindi niya namalayang nakaahon na silang dalawa. Nakaupo siya sa handungan ni Leon habang nakaupo naman ito sa isang sun lounger. Napalunok siya at napatitig sa mata nito. Nang marinig kong desperada ka ng ikasal dahil sa kayamanan mo, sino ako para patagalin ang bagay na yon? I hate you. Tas gusto mo pa ng anak? Umirap si Rosie at namula ang kanyang pisngi nang makita ang aliw sa mga mata nito. Teka nga, wag tayo dito. Mas lalong umisi si Leon. Okay, edi sa kwarto tayo. Kagat niya ang labi habang naglalakad sila. Na-e-excite siya sa hindi malamang dahilan. At na makarating sa kwarto, walang sabi-sabing hinalikan siya nito. Napakapit siya sa mga braso nito habang hinahalikan ang isa't isa. Gusto ko ng tagapagmana, Rosie. Gustong-gusto ko ng anak galing sa'yo. Kinagat niya ang labi. Kasal naman na tayo kaya. Hindi niya na natuloy dahil may kakaibang kiliti ang bumalot sa kanyang puson. Napamura siya. Bago muling halikan ng lalaki. Akin ka na rin sa wakas.
Ma'am, may malaking problema po. Saad ng isa sa mga tauhan nila. Sumulyap naman si Divina. Nawawala po yung 5 design na ginawa mo. Napalitan na ibang design ng iba. Mabuti na lang po at dumating si Angelo at naagapan agad sa pamamagitan ng design nila. Natigilan siya nang marinig ang sinabi ng kanyang sekretarya. Katabi nito ang staff na lalaki. Gusto niyang basagin ang baso ng wine sa pagmumukha nito dahil sa sinabi nito. Tinignan niya ang staff. Nakita niya ang takot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Anong sabi mo? Imposible na nawala ang disenyo ng mga alahas na ginawa ko. Pinasa ko yun at pinagawa agad. I'm sorry po, ma'am. Start na rin po kasi na auction kaya naman wala na po kami pagpipilian. Excuse me. Inutil. Bulong niya. Buong gabi ng auction hindi siya mapakali. Gusto niyang sumabog at barilin ng mga alahas na nasa harapan niya. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata nila Angelo at ng ina nito na nakikipagtawanan pa sa ilang negosyante. Nanliit ang kanyang mga mata. Pero hindi pa rin magbabago ang plano niyang i-provoke si Angelo. Rosie, kanina pa kita hinahanap. Humalik si Leon sa kanyang pisngi. Nauna na ako dito. Dahil umaasa ako magiging maayos to. Napalitan ang design ko nang hindi ko alam. Ano? Hindi ba naipasa mo na? Gulat nitong tanong. Napailing siya at nanatili ang tingin sa mag-ina. Tumingin siya sa paligid nang pumasok ang kanyang mga magulang. At mga tiyahin niya, dahilan para mapunta sa mga ito ang atensyon ng reporters at kamera. Ngumiti siya sa mga ito at naramdaman niya ang labi ni Leon sa pagitan ng tenga at leeg niya. Kakausapin ko sila. I will come with you. No, kaya ko ang sarili ko. Nagtaas siya ng kilay nang maramdaman ang kamay nito sa balakang niya. Isa pa, masakit pa ang hita ko, Leon, so stop it. Tumawa ang lalaki at marahang hinampas ang kanyang pangupo. Go baby, talk to them. Nang malaman niya na laksama na ang kanyang asawa, mas lalo naman itong naging madikit sa kanya. Lalo nitong pinabantayan ang seguridad niya, lalo na't may nagtatangka sa buhay niya, ilang araw ang nakalipas. Ngunit napagtanto niya na hindi niya masyadong pinapansin ang kayamanan at mana na makukuha niya. Dahil may nag-iba sa kanya at yun ay ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Leon. Can we talk? Kalmadong tanong niya kay Angelo. Sure. Tumango ang lalaki. Bakit mo pinalitan ng designs ko? Design ko ang approved ng chairman. At pinalitan niyo yon at binasura. Para ano? Para ipakita sa lahat na kaya niyo akong palitan? Nagpapa-impress ka masyado kay Lolo Angelo? Bumuntong hininga ang binata. Rosie, alam kong galit ka sa akin. At alam ko rin na ayaw mo sa amin ni Mama. Pero wag mo naman sana kaming pagbintangan sa kasalanan na hindi namin ginawa. Can't you see? We are working hard to please Lolo Admiral and your family. Tapos ikaw ganito na lang ba palagi, Rosie? Huwag kang umarte na para bang inosente ka, Angelo. Tumawa siya ng mahina at tinignan sa mga mata ang binata. Alam ko ang motibo niyong dalawa sa pamilya ko. At alam ko rin kung ba't kayo nandito. Imbes na nandun kayo sa basurahan kung saan kayo pinulot ng daddy ko. Nakita niyang natigilan ito at nagtagis ang panga. Ngumiti siya lalo at napailing. Is your car BMW lost? Anong sinasabi mo? Doon niya napansin ang pagkataranta ni Angelo. Oh, naisip ko kasi na hindi mo na ginagamit yung BMW mo. Wala na kasi sa garahe ng mansyon. Nasira na yun, Rosie. Kailangan ko ipayos ang kotse kaya Raptor ang gamit ko. Liar. I know what you did, Angelo. I know you want me dead. Nakita niya nag-uumapaw na galit sa mga mata nito. Bago siya umalis at lumabas ng event. Nagpahangin muna siya. Ngunit hindi pa man nakakatagal ang pagtayo niya, may narinig na siyang pagkasa ng baril. Ngumisi siya at napailing. Bago niya nilingon si Angelo na mariin ang tingin sa kanya. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Rosie. Malamig na sabi nito. Hinayaan ko maging desperada ka para magpakasal, para makuha ang yaman na dapat para sa amin ni Mama. Ngayon, ang tanging gusto ko nalang patayin ka.
Dahil alam mo sa sarili mo ang totoo, Angelo. Pareho kayo ng nanay mo. Trying so hard to really fit in the family. But the truth is, hindi kayo belong. Anumang oras kaya siya nitong patayin, ngunit hindi siya natatakot dahil alam niyang nanonood sa kanya si Leon. Ang asawa niyang daig pa ang agila para lang mabantayan siya na maayos at naghihintay kung kailan kikilos. Matagal na sana kitang pinatay. Ako ang magiging tagapagmana ng mga Galvez at ikaw? Magiging isang bangkay na hindi na kailanman makikita ng kahit sino. You're wrong. Ngumiti siya. Tumagos ang tingin niya sa likod at kumaway. Hi, Dad! Nang tignan niya si Angelo, nakita niyang natigilan nito at nanlaki ang mga mata. Nanatili ang tingin niya sa kanyang pamilya na nakatayo at nakatingin sa kanila. Napatingin siya kay Divina, na nakangisi, at nakatingin din sa kanya. Angelo, papatayin mo yung anak ko? Dad! Nanginig ang boses ng lalaki. How dare you! Sigaw ni Rosalinda. Tama nga ang hinala ko sa inyo. Sa inyong dalawa ng ina mo. Anong ginawa niyo sa kanya? Kabadong tanong ni Angelo. Hawak ang baril. Tinutok niya yung sa batok ni Angelo na nakatalikod sa kanya. 2 araw bago ang auction, pinlano niya ang bagay na ito. Naging bonus na lang ang pag-arte ni Divina sa mga magulang niya para ma-witness ang bagay na ito. Nasa kami ng mga laksamana ang mama mo. Malamig na sabi ni Alejandro. Halatang dismayado. Binigyan kita ng tahanan at lahat ng kailangan mo. Ngayon bakit mo ito ginagawa? Lahat sila nakatitig kay Angelo bago ito kunin ng mga tauhan ni Leon. Napangiti siya sa asawa. Naumangat ang sulok ng labi bago kinuha ang baril niya. Hinalikan siya nito bago tumango sa kapatid na si Lucian. Tahimik ang malawak na hapagkainan nang dumating ang gabi. Kompleto silang lahat at nandito rin sina Angelo at ang ina nito kasama ang mga tauhan ni Leon. Huminga siya ng malalim at napatingin sa investigador na kapapasok lang ng kusina. Good evening. Tumango ang lalaki at agad nilapag ang ilang ebidensya sa lamesa bago ito nagpatuloy. Ilan lamang ito sa mga nakuha kong ebidensya na magtuturo sa mga suspect na kasama natin ngayon. Unang-una ay ang BMW car na pagmamay-ari ni Angelo nakita sa isang car junk shop ilang araw matapos ang insidente. Pangalawa, may mga nakatagong CCTV mismo sa lugar kung saan nagmamaneho si Miss Rosie pauwi galing trabaho. Napalunok siya. Meron? Yes. Akala ko wala pero meron pala. Pangatlo, umamin na rin ang ilang tauhan ni Angelo na inutusan lamang sila para pagtangkaan ng buhay ni Miss Rosie. Nagtagis ang panga niya habang kalmadong nakatingin sa mag-ina na ngayon ay nakayuko at guilty sa nangyari. Pinagmasdan niya ang kanyang pamilya. Nakita niya ang 2 baril sa pagitan ng kanyang lolo admiral at Topper. Lahat ay seryoso at lahat ay malamig ang tingin sa mag-inang tinanggap nila sa kanilang pamamahay. Ang pagtatangka sa buhay ni Miss Rosie ay ilang beses nang nangyari. At napatunayan na rin sila ang nasa likod ng lahat. Nang sa ganon, makuha nila ang kayamanan. Tumahimik ang lahat hanggang sa tumikim na ang kanyang lolo admiral at malamig na pinagmasdan si Angelo. Hindi ko alam kung ba't kailangan na umabot sa ganito ang lahat. Tinanggap ka namin, Angelo. Kayo ng mama mo. Sinubukan kong ayusin ang pamilyang ito at pakiusapan ng apo kong si Rosie na makapagkasundo sa inyong dalawa. Alam ko po ang kasalanan ko at inaamin ko na trigger ako magiganti. Dahil ilang taon kami nagtiis ni Mama. Pinabayaan kami ng mga Galvez at iniwan na para bang isang lumang laruan. At ngayon nandito ako. Alam kong kailangan ko ipaghiganti ang mama ko sa inyong lahat. Pero hindi mo kailangan saktan ang anak ko. Singhal ni Rosalinda. Simulat sa poll, pinagbantaan ko kayong dalawa na hamakin niyo ang lahat, wag lang ang anak ko. Hinayaan ko kayong dalawa sa mga balak niyong gawin. Pinagbigyan sa mga bagay na hindi niyo naman dapat ginagawa. Bumuntong hininga siya dahil sa mga nagdaang buwan, bigla siyang nawalan ng gana sa kayamanan o kahit anong mana na meron ng kanyang pamilya. Marami siyang napagtanto. Marami siyang natuklasan sa kanyang sarili. Una,
Ang pagiging desperada ay magdadala sa kanya sa pag-ibig na hindi inaasahan. Pangalawa, ang kayamanan at pera ay huli na niyang prioridad. At panghuli, ang pagmamahal niya para kay Leon ang tanging nasa isip niya ngayon. Ayaw ko na makita ang pagmumukha niyo. Biglang sabi ni Alejandro. Alejandro! Sigaw ng ina ni Angelo. Anak mo siya. Ako na lang ang parusahan mo, wag lang si Angelo. Sinaktan niya ang aking anak at walang kapatawaran yan. Makukulong ang batang yan bilang tanda na hindi niya na magagawa pa mga susunod yung plano. Nag-iisang babaeng Galvez si Rosie. Iba ang rules ng pamilyang ito. Ang ipapahamak ang prinsesa ng pamilya, paniguradong mananagot sa lahat ng miyembro nito. Muling sumigaw ang ina ni Angelo. Leon, ikaw nang bahala sa mga ito. Tumango si Admiral, pero gusto kong malaman kung talaga nga bang wala ng kasal na magaganap pa sa simbahan. Saad nito? Nang may ngiti sa labi, napalunok naman siya habang pinagmamasta ng mag-inang kinakaladkad na mga tauhan ng mga laksamana. Panay ang sigaw ng ina ni Angelo, ngunit walang nakikinig sa mga ito. Tinignan niya ang kanyang lolo Admiral dahil hindi niya inaasahan na sa kalagitnaan ng kaguluhan, magtatanong ito tungkol sa kasal. Tutal ay matagal na natin ito napag-usapan. Hindi pa ba alam ni Rosie? Ako na po ang bahala magpaliwanag sa kanya, sir. Sige, iho. Ikaw naman, Rosie. Huwag kang mag-alala at botong-boto ko sa batang laksamana na ito. Napairap na lang siya. At talagang pinag-usapan niyo pa yan. Nasa gitna tayo ng kaguluhan, lolo. Ang ama mo na ang bahala dyan. Mabuti pa ayusin mo na ang kasal ninyong dalawa. Dahil inaasahan ko ang batang nasa sinapupunan mo. Napanguso siya at napatingin kay Leon na may tinatagong ngiti sa labi. Ilang linggo na nilang ginagawa ang bagay na ginagawa ng mag-asawa, kaya pakiramdam niya may nabuo na sa kanyang sinapupunan. Inasikaso ni Leon ang tungkol kay Angelo, habang siya naman, inaasikaso ang mga ari-arian ng mga Galvez na mapupunta sa kanya. Iha, sigurado ka bang okay ka lang? Hindi mo ba tatanungin ng lolo admiral mo sa mana mo? Tanong ni Rosalinda. Kung naging mabuti lang ang intensyon ng mag-inang yon, matatanggap ko. Pero una pa lang, wala na akong tiwala sa kanila. Ngumiti siya at bumuntong hininga. Naayos na po ang gulo, mami. Ang tanging gusto ko na lang po ay pagmamana ng negosyo. Akala ko ba desperada ka? People change, mom. Nagbabago lang naman ng isang tao kapag nagmamahal. Ibig sabihin ay talagang mahal mo na si Leon. Natigilan siya at napaisip. Maya-maya na panguso. Mahirap man aminin, ngunit yun ang nararamdaman niya. Mas lalong naging malalim ang pagmamahal niya para kay Leon, na ang tanging gusto niya na lang ay mayakap ito at mahalikan. You don't need to answer. Tumawa si Rosalinda habang hinahaplos ang mahaba niyang buhok. Binanggit ko lang naman ang pangalan niya. Kumikislap na agad ang mata mo. Mom, ano ba? Para siyang teenager na kinikilig dahil nabuking ng ina. Tumawa si Rosalinda. Kagaya nga ng sinabi ng daddy mo, nag-iisang babae ka lang sa pamilya. Kaya kahit malapit sa pamilya ang magtangkas sa buhay mo, walang sasantuhin ng mga Galvez pagdating sa iyo. Ngumiti siya dahil naiintindihan niya ang bagay na yon at masaya siya dahil parte na si Leon ng mga taong nagpoprotekta sa kanya. The one and only heiress of Galvez family, Rosie Ann Galvez. Suot ang pulang fitted bodycon dress. Tumayo siya habang nakangisi at nakatingin sa kanilang lahat. Inalalayan siya ng kanyang asawa papunta sa stage habang ang mga kameraman ay sinusundan siya. Panay ang palakpakan ng lahat. Panay rin ang hiyawan ng kanyang mga pinsan na lalaki sa gilid. Hindi lang yon. Dahil ang anak kong ito ay asawa ng magaling na engineer sa buong bansa, Mr. Leon Laksamana. Thank you, sir. Tumango si Leon kay Alejandro. Humarap sila sa maraming tao at nagbigay ng kanilang mensahe.
Ang iba naman ay nagulat nang malamang mag-asawa silang dalawa. Akala ko nung una, ang kayamanan ng pamilyang ito ang siyang tanging mahalaga sa akin. Pero iba pala. I became desperate for the sake of wealth and power, to the point that I forgot the essence of this family. I become desperate, napahamak, bumangon. Pero isa lang din na natutunan ko sa mga nagdaang buwan. Ang magmahal. At umunawa ng mga bagay. At maging kontento. At maging mapayapa sa lahat na nangyayari sa buhay ko. Pero alam ko na ang gabing ito ay mas masaya pa dahil tumawa siya at tinignan ng asawa. Magiging isa na akong ganap na ina sa anak naming dalawa ni Leon. At nakita niya ang gulat sa mata ng lalaki at ang pag-awang ng bibig nito. Tumango siya dito habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. At sigurado akong uunahin ko ang kapakanan ng pamilyang ito. Ng pamilyang aming binuo. Hanggang sa makaupo sila, emosyonal pa rin si Leon. Hawak nito ang kanyang hita at panayhalik sa kanyang balikat at leeg. Tumatawa siya at hinihintay na lang na matapos ang malaking event para sa kanilang dalawa bilang opisyal na mag-asawa. I want you alone, please babe. Tumawa siya at tinignan ng ama at nagpaalam na. Sakay ng kotse, tahimik silang nagtungo sa bahay. Maging sa pagparada ng kotse, tahimik sila hanggang sa makapasok sila sa loob. Umupo siya sa sofa at agad tumabi sa kanyang asawa na hinawakan agad ang kanyang kamay. Kailan pa? Tanong ni Leon na hanggang ngayon ay pulang-pula ang mga mata sa kakaiyak. 2 months? Nakangiting sagot niya. Mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Hindi ako makapaniwala. Thank you so much, Rosie. Pero gusto ko pa rin malaman kung ano nangyari. Kung ano ang sinabi ni Lolo Admiral. Okay, ganito. Alam ko noon na ikaw ang mapapangasawa ko. Dahil magkaibigan ng lolo mo at ang chairman ng pamilya namin. Nang malaman ko na ikaw ang tagapagmana ng mga Galvez, sinubukan kong paimbestigahan ka. Stalker ka pala eh. Umirap si Leon at pinaglaruan ang daliri niya. Sabi ko maganda ka at matalino kaso ubod ng sungit. Nalaman ko rin ang tungkol sa yaman at pera na makukuha mo. Nalaman ko rin ang plano mo kaya tinawagan ko ang lolo mo. At sinabing papayag na ako hanggang sa makita kita sa labas. Sinabi ko kay Divina na ako nang bahala sa'yo. Tinulungan din ako ni Lucian na mas lalong paghigpitin ang seguridad mo. So all this time nasa likod lang kita. Namamanghang tanong niya. Yes, at habang nasa likod mo ko, hindi ko inaasahang mapapamahal ako sa'yo. Malambing na sabi ni Leon. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa asawa. Hindi rin naman pala masama na maging desperada paminsan-minsan. Kasi nandito ngayon sa harapan niya ang pinakamayamang lalaki at nag-iisang tagapagmana ng yaman ng pamilya Laksamana. Sinunod ko lahat ng sinabi sa akin ng lolo mo. Pinag-aralan ko ang buong pagkatao mo. Dahil gusto ko mabigyan ka ng pagmamahal at pag-aalaga na hindi mo mahahanap sa iba. Kaya ba hindi ka lumaban sa mga tao ko noon? Nangilid ang luha sa mga mata niya. Yun ang gusto ng asawa ko. At ikaw ang masusunod sa lahat ng bagay, Rosie. Pagmamay-ari mo na ako at ganoon din ako sa'yo. Hawak mo ang puso ko at hawak ko rin ang sa'yo. Napangiti siya sa sinabi nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na may taong nakalaan pala talaga sa kanya. Napapikit siya at ginawaran ng matamis na halik si Leon. Habang desperado kang humanap ng asawa, desperado naman ako mahalin ka. You made me a father, Rosie. Saad nito at hinawakan ang kanyang tiyan. We are both parents now, Leon. Napapikit siya. Nang mas emosyonal siya nitong hinalikan sa noo, natanda ng respeto at malalim na pagmamahal. At mas lalo siya naging emosyonal nang lumuhod si Leon sa kanyang harapan at marahang hinalikan ang kanyang tiyan. Magpakasal tayo ulit, yung official. Magpakasal tayong dalawa sa simbahan. Yes, Leon. Magpakasal tayong dalawa. Sabay silang napangiti sa isa't isa.
Napapikit siya at tahimik na nagdasal at nagpasalamat dahil tapos na ang paglaban niya patungkol sa kayamanan dahil ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang kayamanan ng pamilya, ang kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan at ang asawa niyang si Leon. Makalipas ang ilang taon, pinagmasdan ni Rosie ang kanyang stepbrother na ngayon, kalalabas lang ng kulungan kasama ang ina nito. Hindi siya lumapit, nanatili siyang nakatayo sa kotse, habang pinagmamasdan ng mga magulang niyang sinalubong ang mga ito. Taon na ang lumipas, at matagal niya nang nakalimutan ang nakaraan. Masaya kaming nakabalikan na. Tumango si Angelo at ngumiti. Maraming salamat po. Hindi niyo ako pinabayaan sa kulungan. Matagal nang nangyari ang nakaraan, Angelo. Isa pa, mas mabuting sa mansyon na lang tayo mag-usap. Sabi ni Alejandro at inakbayan ang anak. Nagtama ang paningin nilang dalawa ni Angelo. Natigilan pa ito nang makita siya. Ngunit isang tipid na tangulang binigay niya bago pumasok sa kotse kasama ang asawa. He's healthy. Puna niya, hindi siya pinabayaan ng mga tao ng mga laksamana. Thanks for taking care of him. Ilang taon ang lumipas magmula na ikasal sila ulit ni Leon. Nagkaroon sila ng kambal na anak. Handa ka na bang kausapin siya? Huminga siya ng malalim at ngumiti. Maraming taon na ang lumipas, babe. Natutunan ko naman na ang mga bagay-bagay ay nagmamature din, parang ako. So, yes, kakausapin ko siya. And just so you know, I'm proud of you. Sa ilang taong lumipas, naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo at mas naging kilala ito sa iba't ibang bansa. Nalaman din ng mga tao ang patungkol sa kanilang kasal at mas lalong lumakas ang kanilang mga kumpanya. Nang makapasok silang dalawa sa mansyon, nandun ang lahat at may malaking salo-salo din. Mommy! Sabay na sigaw ng kambal. Ngumiti siya at mabilis niyakap ang mga ito. Tapos na ba kayo sa mga assignments niyo? Yes, Mommy. Tapos na po namin ni Richie lahat. Nakangiting sabi ni Rochelle, ang panganay niyang anak. Tsaka nagbasa din po kami ng libro sa library kanina. Nakangiting saad ni Richie at tinignan ng matatanda. Sino po siya? Siya si Tito Angelo niyo. He is my stepbrother. I wanna meet him. Ngumiti siya sa mga anak at inalalayan sila ng kanyang asawa sa pag-upo sa upuan. Pinagsilbihan siya ni Leon, maging ang kambal na tahimik na kumakain. Habang ang mga matatanda naman, nag-uusap tungkol sa napag-usapan nila noon. Nga pala, Angelo, may binili kami maliit na bahay para sa inyo ng mama mo. Sabi ni Admiral, napag-usapan na namin to noon. At si Rosie mismo ang nagdesisyon tungkol dito. Gulat namang napatingin si Angelo sa matanda. Ngumiti si Admiral at tinignan ng mga apo bago bumaling kay Angelo. Si Rosie mismo ang nagdesisyon ng bagay na ito, kaya naman ginagawa namin ang gusto niya. Isa pa, 30% lang shares ay mapupunta sa iyo. Sa inyo ng mama mo. Habang ang iba naman ay mapupunta sa mga apo ko. Napalunok ng malalim si Angelo. Rosie. Bumuntong hininga siya at ngumiti. Marami ako nasabi sa iyo, Angelo. At inaamin ko lahat ng yon. Natutunan ko lang na magpatawad pagkatapos na nangyari. Ngayon pa na may mga anak na ako, ayoko magkaroon ng gulo sa pagitan natin. Dahil sa mga nakalipas na taon, napakarami niyang natutunan sa buhay. Sa tulong ng kanyang asawa at sa tulong ng kanyang mga anak, naliwanagan siya sa mga bagay na akala niya noon ay mahirap. Pakiramdam niya noon, ang pagiging desperada niya, magdadala sa kanya sa masamang buhay. Ngunit nagkamali siya. Dahil binigyan siya ni Leon ng masaya at kontentong buhay. Kaya naman lahat ng meron ako, may parte ka. Matatanda na tayo. At isa lang yan sa mga natutunan ko noon. Salamat, Rosie. Salamat sa pagtanggap. Well, at least mabait na ako ngayon. At nagkatawa na ng lahat sa lamesa. Sa kwarto nila,
Kinausap siya ni Leon. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo. Una sa pagiging ina ng mga anak natin, pangalawa sa pagiging asawa sa akin. Lalo na ngayon. Nagdidesisyon ka na mabuti at pinag-iisipan. Dahil tinuruan mo ako. And give yourself credit. Natatawang humalik ito sa kanyang pisngi at niyakap siya. Pinagbasdan nila ang kanilang anak na magkayakap na natutulog. They look so calm and they're so sweet. Siyempre mana sa akin. Umirap si Leon pero tumawa. Nang sa wakas muling magkatagpo ang kanilang paningin, ngumiti siya sa lalaki. Nagtama ang paningin nilang dalawa ni Leon. Kitang-kita niya ang pagmamahal dito. Ngayon wala na siyang ibang mahihiling pa. Ang tanging gusto niya lang, maging habang buhay na masaya, habang kapiling ang asawa, at makapag-focus sa future, kasama ang kanyang mga anak. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Merly Lynn, Gloria Soleza, Nori, Ara Adjani, Leilani Tagamulila, Aileen Reynoso, Angelina Bondok, Imelda Forteza, Mary Tauring, Veronica Briseño, Anita Hernando, Cleo Kawaling, LV Candotol, at Rove Sunyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.